Well, sir, attorney, debate nga po sa Senate inquiry na pinangungunahan ni Senator Risa Hontiveros, meron daw pong adult groomer ang dalawang menor na edad na namaril dyan sa Tacloban at pinangalanan, di ba? Parang yung kanyang ID, yung Sedik Riazanov. Attorney, may concrete lead na ba kayo kung nasaan o sino talaga itong si Sedik, itong groomer nila? Okay. Ninya, kung mabibigyan mo ko sandali para mailagay natin sa konteksto, itong pangyayari sa Tacloban ay iniuugnay doon sa tinatawag na nihilistic violent extremism, na kung saan yung mga biktima o mga naka-worst na kabataan ay gumagawa ng mga kahindik-hindik na krimen. Ito yung pinaka-extreme. Ngayon, tungkol doon sa tanong mo, kinukumpleto ang investigasyon ng ating kapulisan, particular na ng PNP Anti-Cybercrime Group, yung kanilang Regional 8 Office na suportado ng national headquarters nila. Yung mga groomer na unang tinukoy, syempre bago tayo magkaroon ng conclusive findings niyan, ay marami ding mga digital forensics methodologies tayong gagawin. Sa ngayon yung computer na ginagamit, yung mobile phones na ginamit ng mga suspect ay nasa kustodiya na ng PNP-ACG. Ang sabi nila, ang investigasyon ay matatapos hanggang ikalawang linggo ng Hulyo. Okay. Well, sir, attorney, ito bang suspect na ito, yung groomer na tinatawag nila, ito ba ay banyaga o baka local groomer na gumagamit ng foreign na alias? Opo. Yan din ang isang aspeto na kailangang kumpirmahin. Katulad nga ng nasabi kanina niya, madaling lumikha ng pangalan, di ba? Katulad nito, Russian sounding or foreign sounding yung pangalan. Ito ang isang bagay na iniimbestigahan pa sa kasalukuyan. Opo. Pero kumpiyansa ang ating kapulisan na sa mga pagdating na araw ay magkakaroon tayo dito ng kalinawan. Opo. Attorney Alvin, good morning. Mix Busos po ulit, no? Sir, kasi, kaya natin to pinag-uusapan dahil maaring ngayon lang po ito nangyari sa Pilipinas. But for context and reference, ito po ay nangyayari na sa mga first world countries, sa US, sa Australia, sa New Zealand, even years ago. Sir, if meron po kayong any information or knowledge about this, dahil lang po ba ito sa mga games na na-infiltrate or yung mga cases po doon sa ibang bansa, meron din mga gun violence na mga bata din po ang naghahawak ng baril. Yun din po ba yun or baka meron din po mga ibang dahilan? Ang comprehensive na sagot diyan ay maraming mga factors. Pero yung recruitment ng mga groomers sa mga kabataan para gumawa ng mga ganitong krimen ay nangyayari kadalasan doon sa mga violent online games. Kaya nagfi-figure sa investigasyon, sa media, yung mga online games. Oo. Ngayon, bakit, Attorney Alvin, bakit Gorebox lang ang binweltahan natin? Paano naman po yung ibang platforms? For example, di ba yung Roblox, minsan pati yung Minecraft, na paborito nga ng mga bata ngayon, ng mga anak natin, Attorney? For clarification, yung
Kaya nag-figure prominently halimbawa yung aksyon ng pamahalaan kasama na rin naman. Hindi lang ito limitado sa law enforcement. Kasama natin dito yung mga platforms na nakipagtulungan para ito maisagawa. Kaya nag-figure prominently ang Gorbax dahil doon sa mga initial report at maging doon sa mga interviews doon sa mga kaklase ng mga suspect, ang mga suspect ay naglalaro nito. Opo. At doon sa mga impormasyon mula doon sa ibang bansa, sa Amerika, FBI, dito sa larong ito, hindi lang sa Gorbax, maging sa iba pa man, dito nangyayari yung recruitment. Pinapasok ito ng mga groomers. At pinoprofile nila kung sino yung mga vulnerable or susceptible to be recruited para maging miyembro nung tinatawag na NVE network. Opo. Attorney Alvin, do we know kung anong klaseng personality trait po ng mga bata ang mga susceptible, yung mga successful po nilang nare-recruit? Doon sa testimonya ng mga eksperto sa pagdinig doon sa Senate Committee hearing 2 days ago, ito yung mga batang may suliranin sa tahanan. O kaya minsan, problema sa eskwelahan, yung mga nabubuli, yung mga may mental health issue, yung ang gusto yung nagsasarili na luba. Ito yung mga vulnerable na ma-recruit ng mga groomers na nasa ganitong mga network. Po. The fact nga na naglalaro ka ng Gorbax, target ka na eh. Kasi napaka-violent, di ba? Nung mismong game na yun. Nasabi nga dati ni Yusek Aboy Paraiso, hindi naman ganun ka-popular. Di ba? Hindi naman ganun kadami yung downloads niya. Kumbaga, kakaunti lang. So, ibig sabihin, parang may something ka na kapag ikaw ay naglalaro nito. But ano po ba ang modus ng mga adult groomers na ito para makuha ang tiwala ng mga Pinoy minors? Una, Ninya, pwedeng palabasin nila na kaedad din nila yung kausap nila. And mabanggit ko na rin, ito yung naging problema natin sa Gorbax. Ito ay pang-adult na laro, pero dahil sa kahinaan ng age verification, yung mga adults, yung mga bata ay nakakapasok. At syempre, alam ng adult, di ba? Kung sino-sino ang mga ito kasi nakaka-chat nila. Yun pa yung ikalawa. Yung in-app chat feature, walang control na yung parents. Tapos, nag-combine itong mga to na masyadong naging permissive itong game app na ito. Yun yung una. Nag-pretend yung potential groomer na kaedad din nung bata. O kaya, maaring sabihin niya yung kanyang edad, pero pinalilitaw niya, siyempre, na kaibigan-kaibigan at maaring baka parang kapatid pa ang pagtuturing nitong groomer na ito. At ine-elicit dito sa target nila yung mga further information. Pagkatapos niyan, ang gagawin nila, mula doon sa open na app, na game app, dadalhin na yan sa messaging platform. Yes. Ang kadalasang natutukoy, ito ay hindi naman para sirain halimbawa yung reputasyon nitong mga messaging platform, pero para mas maalerto ang publiko. Nagagamit ang Discord, nagagamit ang Telegram. Yes. Opo. Yan. Opo. Ganun Doon ang sila paraan nila. nag-uusap. Opo. Tapos doon na siya i-groom. Kumbaga, Kasi privado na yung pag-uusap nila. hindi na siya naglalaro. Oo. Nagpapasok na ng mga idea ng violence, self-harm doon, at mas pinalalawak pa yung diskusyon patungkol doon sa hopelessness,
Yes. Yung mga dark topic Opo, na opo. nagre-resonate doon sa personal na karanasan ng biktima, ng bata. Kaya nga sir, 'di ba Attorney Alvin, kaya nung fresh nga po itong balitang ito, marami po mga usapin tungkol po sa mental health, kasama po natin ang ating mga psychologists, sa mga experts. Napaka dangerous po nung us versus them mindset no? Kasi sabi nyo nga Opo. po, yung mga talaga nare-recruit, siguro yung mga nagiging quote-unquote outcast, nabubuli, yung feeling nila mag-isa sila. So dito sila nakakakuha ng solidarity. 'Di ba? Tama po Through kayo. these groomers. And at the same time, parang nagiging kalaban nila yung mundo. Kaya po kung gagawin nila yung karumal-dubal ng mga aksyon na to, meron silang karamay. Tama po ba yun, sir? Yun po. Minamagnify nitong mga groomer na to na hindi ka rin naman kaibigan ng mga ng mundo, ano pa ang saysay, 'di ba? Oo, kaya wala ka namang purpose, wala kang saysay sa buhay, gawin mo na tong mga to at Oo. walang consequence or okay lang, 'di ba? So, pwede ho Opo. bang malaman etong groomer nitong dalawang batang namaril ano? Gaano katagal sila ginroom? So, kumbaga, hindi ito isang beses lang na pag-uusap or nung isang Building linggo trust lang, yan Building 'di ba? trust. So, Oo. it's been Oo. planned. Planado po ito 'di ba? Kumbaga, Matagal buwan yan. ba o ano ba? Ninya, siguro, bagamat hindi natin masasabi yung actual na period, bahagi rin yan ng pagsusuri. Pero kung titignan natin yung mga stages, halimbawa, ng recruitment, una, syempre yung tiwala, katulad ng nasabi ni Migs, bubuin yan at hindi ganun kabilis yan. Pero para maging miyembro ang mga kabataang ito noong network na yon, may mga stages yan ng ng application. Ika nga. Una, Oh. halimbawa, uutusan niyang bata, ang tasking mo bilang stage 1, magbasag ka ng bintana diyan sa Yes. komunidad ninyo. At pagkatapos niyan, i-upload mo. Oo, yung Pag mga pag ganyan. yun, pupunta ng stage 2 hanggang stage 3. Nag-escalate yung pagiging seryoso ng mga tasking. Oh, kaya dapat ngayon maging mapagmatsyag yung mga barangay, mga magulang. Pag may unexplainable na, inexplicable na, Tama. hindi mo ma-explain, ano ba't ginawa to ng anak Ugali, ko? behavior, di O ba? out of the blue, Tell na siya. nagbasag ng sasakyan, ng ilaw, whatever, di Oo. ba? So baka may nakakausap na to. Tama. Alam mo, mahirap na ngayon, kailangan paranoid ka na hindi mo na alam. Ngayon, isa ko pong tanong, attorney, ito bang nangyari sa Tacloban? Ito ba ay isolated case lang? O may pattern rin ba kayong nakikita sa ibang mga lugar bukod sa Tacloban? Yung ating mga law enforcement ay may mga nakikitang pattern. Pero tatandaan natin, itong network na ito ay decentralized kumilos. Kaya maaring sa iba't ibang panig halimbawa ng Pilipinas, maging handa na tayo at meron nang mga na balita, di ba? Halimbawa, isang bata na nananaksak, may patalim na dala-dala sa eskwelahan. At iba pang mga ganitong aktwasyon, nagiging alarming. Kaya, tinitingnan yung kaugnayan ng mga network na ito sa ganitong mga insidente. Opo. Oo, So, di ang ba may yung iba nga po nagpo-post ng mga fake news na kesyo, maghanda kayo, I will, di ba, gagawa ako ng kasamaan, Opo, opo. mamamaril ako, ganyan-ganyan. Tapos Opo. hindi naman pala totoo. So, Attorney Alvin, ano pong pwede nating magawa ngayon as parents and tayo po nga, kumbaga, nakakaalam para po, kasi hindi naman natin mapipigilan yung development ng mga klase ng games na to. Ma-flag natin itong mga games na to, for sure, meron na naman bago. But at the same time, ano po yung pwede natin magawang in control, upon our control sa bahay po? Okay. Simulan na, una, Migs, ang kailangan nating i-establish, ito ay complex na sitwasyon. Ang first line of defense natin, syempre, sa tahanan. Yung mga magulang, dahil sila naman ang nakakasama ng mga kabataan, mas mahaba yung oras nila, sana,
dapat ay maging alerto sila doon sa mga kakatwa, meaning hindi pangkaraniwan na mga aktwasyon ng kanilang anak. Halimbawa, kung dati bukas na nagkukwento doon sa kanilang mga karanasan, biglang nagiging secretive yung bata at nagbababad ng napakaraming oras, halimbawa, sa mga gadget nila. Tinatalikuran din halimbawa yung mga dating kaibigan, ayaw niya ng madalas na makausap. Tapos may mga nakikitang mga o kaya naririnig nila may iba't ibang bokabularyo na ginagamit. O kaya siguro may compulsive behavior na mawala lang sa telepono, aligaga. O parang O addict, panicky parang ang sitwasyon. addict Mga na. ganun po. Oo nga po. So last question na lang po, Attorney Alvin, ano? Sa Senate hearing po na nangyari, ano po ang pinakaunang nakikita ninyong gap o policy gap na hihilingin ninyo sa mga mambabatas na pwedeng solusyonan sa lalong madaling panahon? Una po ay doon sa kakayahan ng mga regulatory agencies na i-regulate or mag-prescribe ng mga measures sa mga game apps at doon sa mga platform na nagdadala sa kanila ng mga measures para maprotektahan yung mga bata. Halimbawa, yung patungkol sa age, mas epektibo na age verification at doon sa mas parent-friendly na parental control. Ang isang imumungkahi namin ay magkaroon ng local legal representative yung mga platform. Sa bahagi namin, ito ay narrow aspect. Magkaroon ng local legal representative ang mga platforms sa Pilipinas. Kasi sa ngayon, nagkakaroon ng challenge sa coordination. Oh. Yung mabilis na action, tumatagal dahil yung jurisdiction mo sa mga platforms ay wala. Ang kanilang mga headquarters ay nasa ibang bansa, nasa Amerika halimbawa. At At ayaw kailangan- pumunta, 'di ba? Ayaw pumunta Opo. dito, 'di ba? Ganun po, ganun niya. Ngayon, sa ibang aspeto naman, siyempre, dapat sa DepEd, mapalakas yung counseling. At yung pagresponde halimbawa sa bullying na nangyayari sa school at sa mga public places. Sa bahagi din ng law enforcement, siyempre, mabigyan ng greater resources para magawa niya yung kanyang tungkulin. Okay. Okay. Maraming salamat sa ating pong KOTD, Attorney Alvin Navarro, ang Deputy Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, CICC. Thank you, sir. Thank you, sir. Salamat Ninya, salamat Mix at sa lahat.